How to encash your earnings within Global. Dito sa video, ituturo natin kung paano mag-encash ng earnings sa Alliance in Motion Global para ito sa mga bagong distributors na hindi pa nasubukan kung paano gawin ang encashment. Una, kailangan natin ipaalala na dapat i-click muna sa webpage ang encashment button bago tayo makapag-withdraw sa China Trust or BDO ATM card. May iba kasi na hindi pa nakakapag-encash sa webpage, tumatakbo na agad sa mga ATM machines dahil sobrang excited mag-encash ng kinita niya sa Alliance in Motion Global. Para maiwasan yan, panoorin mo ng video na to. Type www.allianceinmotion.com at mag-login sa webpage. Sa video na to, gamitin nating example lang webpage ng isa sa mga members ko. Kung mapapansin mo, nakasulat sa gawing kanan ang available balance na meron ka sa webpage mo. Ibig sabihin, ito yung amount na pwede mong ma-encash sa ngayon. Okay, click encashment sa gawing kaliwa ng webpage at dito may nakasulat na gross at destination. Sa gross, dito mo ilalagay ang amount na gusto mong i-encash. Halimbawa, ang available balance mo ay 55,989 pesos at lahat ito ay gusto mong i-encash. I-type mo lang 55,989 walang comma. Kung halimbawa naman, kaunti lang ang gusto mong i-encash at hindi lahat, for example, 25,000 pesos, type mo lang 25,000. Sa destination, dito ka mamimili kung alin sa dalawang options ang mas pabor sa'yo. May dalawang options na nakalagay, bank or check. Anong kaibahan nito? Kapag bank ang pinili mong destination, ibig sabihin, gusto mong ma-withdraw ang kita mo sa savings account, BDO savings account or China Trust savings account. Kung ano man ang hawak mo o pinagawa mo nung nag-register ka. Kapag cheque naman ang pinili mong option, ibig sabihin, gusto mong makuha ang pera sa pamamagitan ng cheque. Kung ito ang pipiliin mo, pupuntahan mo ito mismo sa main office or Tigas para kunin ng personal. Ipapakita ka lang ng 2 valid IDs at pwede mo nang papalitan ito sa kahit saang BDO bank na malapit sa lugar nyo. At makukuha mo agad-agad ang kabuuang cash na naka-indicate sa cheque. So halimbawang bank ang pinili mong option, click mo lang encash. Then, makikita mo details ng naging encashment sa ibaba ng page. Kung mapapansin mo, dito nakasulat yung date kung kailan ka nag-encash, name, gross at net. Kung ilan ang nakasulat na amount dito sa net, yan ang amount na mawi-withdraw sa savings account. Less ng 10% tax fee at syempre pati na rin ng processing fee. Kung ikaw ay multiple accounts, i-click sa dashboard kung alin sa mga accounts ang gusto mong kunan ng available balance. Or kung gusto mong mag-encash sa lahat, click mo lang isa-isang encashment ng bawat account at same process din ang gagawin mo. Bawat account mo, meron yan kanya-kanyang available balance. So, depende na lang sa'yo kung gusto mo kunin lahat ng kinita mo or mamimili ka lang sa mga accounts mo kung alin doon ang gusto mong bawasan ng kita at withdrawin.
Kung China Trust holder ka, pagkatapos ng ginawa mong encashment, mag-aantay ka ng at least 1 week bago ito pumasok sa savings account. Kaya mag-aantay ka ng at least 1 week bago ito ma-withdraw sa ATM machine. Kung BDO holder ka naman, kinabukasan lang ay pwede mo na itong ma-withdraw sa iyong BDO savings account. Kung cheque ang option na pipiliin mo, mag-aantay ka rin ng at least 1 week bago mo ito kunin o puntahan sa main office or Tigas. Kung cheque lahat ng option na pinili mo sa bawat account, iisang cheque lang ang matatanggap mo kasi magkakasama na lahat doon ng kabuuang in-encash mo para sa lahat ng accounts na meron ka. Sana marami kayong natutunan sa video na to at para sa mas marami pang dagdag kaalaman, mag-subscribe, like, at comment. Thank you.